Ayan. Sige, let's start. So, a rectangular coil measuring 150 millimeters by 250. Sorry, alam nyo na yun. Maingay ba? Super. Ha? Teka lang. Adjust tayo, adjust. Wait lang. Malabo naman ang... Ayan. Ayan, no? Wait lang, hat, nag-evacuate pa. Ano, kalma lang, wait lang. Sige, let's start. Ayan, a rectangular coil measuring 150 millimeters by 250 millimeters is placed in a uniform magnetic field of 450 millitesla. So the plane of the coil makes an angle of 30 degrees with the magnetic field lines. So you calculate the total magnetic flux passing through the coil. So going back, ano ba ang formula ng ating magnetic flux? Class, pwede na kayo mag-off ng mic. Pwede kayo mag-off ng mic. I-dicta nyo na lang sa akin. Ano ang formula ng ating magnetic flux? This is equal to? BA cosine theta. Okay. BA cosine theta. Yan. So, aside from that, nasulat mo na yung formula. Naglista ka kagad ng given. Ano ba yung mga given sa problem? We have here yung ating width and then the length. Okay? So, that is in millimeters. So, maganda dyan is you convert it into meters. Okay? What will be our answer? 0.15 meters and 0.25 meters. And then after that, yung ating magnetic field. Ang value ng ating magnetic field is equal to 450 millitesla. So, move natin to negative 3. Okay? So, this will become 0.45 Tesla. Tama ga po. Kindly correct me if I'm wrong. And then, ano pa yung given sa problem? Angle with the surface plane. So, 30 degrees yung ating theta. What will we do ngayon? Ano ba yung formula na gagamitin natin? Okay, ito. So, substitute. So, 0.45 Tesla multiplied by your area. Ano yung ating area? So, 0.15 times 0.15 times 0.25 times yung ating angle cosine theta, which is anong value? Anong value ng ating theta? 30 degrees po. Okay, 30 degrees. Ayan. So, ngayon, no, ito yung tingnan natin. Sabi dyan sa problem, the plane of the coil makes an angle of 30 degrees angle with the magnetic field lines. So, di ba yun ay kailangan is perpendicular. Tama, perpendicular. So, meaning, ano yung dapat natin gawin? Sige, Mr. Coritana, kindly explain kung bakit 60. Perpendicular po is 90 degrees. Is ma-minus lang po yung 30 degrees.
And makuha po natin 6 degrees po. Okay, sige. So, if we are going to determine the normal angle, meaning, yung ating angle will become 90 plus, alin po? Minus 60. That is equal, sorry, 90 minus 30 is equal to 60 degrees. So, therefore, ang gagamitin nating angle dito is cosine 60. And then, what will be our final answer for the problem? Okay, 0 point. How about the others? Ano nakuha nyo? 0.008. Sige. Can you confirm? Ayan. Okay, so that is equal to 8.43. 75 times 10 raised to negative 3. Ano ang ating unit? Okay, Weber. Okay. Ayan. Now, next problem. Ito naman. So, two identical small magnetic dipoles, each with a magnetic dipole moment, are aligned along the same axis at a distance r. So, the magnitude of the magnetic field generated by the second dipole at the position of the first dipole is measured to be 1.6 micro Tesla. So, what we are going to do here, first, we have to get the moment. Calculate the moment, M. Di ba ang unit ng ating moment, M, is equal to A times square meters. So, ano yung pwede nating formula na gamitin po in order to solve the problem? Class. Sige, balikan. Tingnan nyo yung mga formula dyan sa inyong module. Ano yung suitable gamitin dito? Hmm. And then aside from the moment, ang pinapakuha din sa atin is the magnetic potential energy. Hindi ko pala nailagay dito. So dito ang hahanapin natin yung ating magnetic dipole moment, M. Ano yung formula na gagamitin natin? Saan natin siya pwedeng kunin? As well as yung ating magnetic potential energy. RU. Ano yung formula na gagamitin natin dito? On na lang ng microphone. Saan yun? Nasaan yun? Formula po ng magnetic field. Sige nga, nung page. Nasaang page yon? Okay, page 53. Formula po ng magnetic field due to a dipole. Ayan. So, ano yung formula doon? Permeability of free space multiplied by your 2m divided by 4 pi r cube. Nakaka-follow doon, page 53. Ayan. So, ang gagamitin natin na constant is yung 4 pi times 10 raised to negative 7 para madaling tandaan. Pero kung hindi naman, mas gusto nyo yung isa, yung 1.25 na mahaba, kayo ang bahala. Kayo po ang bahala doon. Okay?
Ayan. So, again, ang formula po for letter A, B is equal to mu O times 2m divided by 4 pi r cube. For letter B, which is potential energy, ano naman yung gagamitin natin yung formula doon? Yung what? Page, Page 55. Tama? Interaction energy between the two dipoles. Okay? Kasi sabi doon, there are two aligned dipoles, M1 and M2. So meaning, ang value nila is the same. So ang gagamitin natin doon, is yung negative mu sub O times 2 times the moment ng dalawang dipoles divided by 4 pi r cube. Ayan. Sulat natin. Negative mu O times 2 tapos yung moment ng una, moment ng pangalawa, divided by 4 pi r cube. Okay. So, for letter A, ang hinahanap daw doon ay yung ating moment or yung M. Yun yung kailangan mong i-extract dyan. Okay, so, ano yung gagawin natin? So, first, to derive, that will become B times 4 pi r cube divided by 2 times mu sub O. Tama ba? Tama yung pagkakaderive natin. And then, makikita naman natin itong part na to. 4 and then 2. So, makakancel si 2 sa baba. That will become B times 2 pi r cube divided by mu sub O. So, mas simple na yung formula ng ating moment. And then, you substitute. Substitute class. Ano yung makukuha nating value? Ayan. Pakilagay sa chat box. Po. Po. Apo. And then for potential energy, ayan, since we do not need the man to derive it, ano yung gagawin natin? Substitute doon sa formula. Mu O times 2 times moment 1 and moment 2 is equal. So that is the same. M1 equal to M2. That is 1, ano yung value? 1 lang. 1 AM squared. And then, divided by 4 pi r cube. Ano ang value nito? Take note na yung value ng ating mu, permeability of free space, is equal to 4 pi times 10 raised to negative 7. Tapos ano pa yung bigay dyan? Magnetic field, yung ating beta. Oh, 1.6 micro Tesla. So, ibig sabihin, yun ay 1.6 times 10 raised to negative 6. Yung distance, tignan yung unit, centimeters. Anong gagawin? Chat box, pakisagot. Paki-convert to M. Sige, pakidiretso na Neng. Ay, 0.5. Anong final answer natin sa letter A?
Check nyo nga kung ang sagot talaga doon ay ano, ay 1. Hmm. Ano lumabas dito? 1, di ba? Paano nyo nakuha yon? Hmm. 1.6 times 10 raised to negative 6 multiplied by. Simplify nyo muna yung 2 pi r cube. Anong sagot doon? Ano, ilan lang itong mga nakikipag-cooperate? Ano na? Pakisend ka na inyong solution sa GC ngayon na. Nasaan na inyong solution? Patingin ako. Ito ba, ganyan nga pala ko. Oh. Bakit? Oo nga. Saan na inyong solution? Yung iba. Yung iba kasi ang gusto kong malaman na yung mga kaklase nyo dyan, ilan na kayong kausap ko? Ilan lang itong mga nag-chat-chat, kadami nyo dyan. 58 kayo, oh. Kulang pa nga eh. Dapat kay 75. Asan ang iba? Magagaling na. Hmm? Nasaan ang solution for letter A? Pakisend na ako. Magtatawag na lang tayo. Yun na lang gagawin natin. Kayo na lang ang magsasolve nito. Papabayaan ko na kayo.
Okay? O, yun yung solution. How about sa O8? So, yung mga o yung mga Okay, this is equal to 1. 0.0 AM squared. So, how about for letter B? Anong solution? Ito ang formula natin. Basta parang short cycle. Ilan ba ang mga ganito? Pero Ilan ba? Ilan kaya madami? short cycle. Kaya ako hindi na pagpili ng Or kaya mga kaya ayos na. Pero hindi ko talaga pasensya ka na. pare ko yung tayo. Pwede naman. Pero sige, sabihin ko. Lahat picture sorry na. Thank you so much. Thank you so much. Lahat ng pagkakas. Sige, buka. Ano, 3 to 5. Nasa lang letter B. Pag-admit pa doon. Basta ang solution, pasend na ako sa GC. Tama yun, negative 1.6 times 10 raised to negative 6. Ang unit natin dyan dahil siya potential energy, that should be in joules. Ay, negative plus sa negative mu O yan. Ay, may negative pa po ito sa unahan. Okay, for sample problem number 3, sige, tawag tayo. Okay. Letter A. Yan ha, 55 kayo ha. Pag yan nabawasan, makikita ko yan. Pag yan nabawasan pa ha, yung mga wala dito, wag na mag-exam bukas ha. Daming-dami yung wala dito ha. Di sana hindi na tayo nag-ganito. Pwede naman pala. No. Okay. O, sample problem 3. Read. Twist dyan. Pasipong. Pakibasa ng problem number 3. Andito po ba siya?
Press 1. Calling once. Calling twice. Okay, absent. Remove. Next. Samson. A circular coil with N equals 200 turns has a radius of R equals to 5 cm and total internal resistance of 4 ohms. The coil is placed perpendicular to a magnetic field that changes at a constant rate from 0.2 Tesla to 0.8 Tesla in a time interval of delta T equals to 20 ms. Letter A, calculate the magnitude of the induced electromotive force. Hindi ko lang pumabasa yung B. Induced current flowing through, calculate the induced current flowing through the coil. And letter C, compute the total electrical energy dissipated in the coil during this time interval. Okay, thank you. Ano itong 20 ms na yan? Ano yan, class? Hindi natin siya pwedeng sabihin meters per second. Dahil yan ay time. That is the change in time. Ano siya? Pagka binasa natin, siya ay Millisecond. time. Millisecond. Si millisecond, kung i-convert natin into seconds, ilang beses tayo mag-move to the left. Okay. 3. So meaning, siya ay magiging 20 times 10 raised to negative 3 or 1, 2, 3, 0.02 seconds. Okay, for letter A. De Castro. Aaron. Nandito po. Ayan, thank you. So, calculate the magnitude of the induced electromotive force. Sige, bibigyan kita ng, ng 1 minute. Hanapin mo sa module. Anong formula ang gagamitin natin dito? Ma'am, yung induced EMF equals to negative D magnetic flux over dt po. Okay. Ay, ano nga ulit yun? Change in magnetic flux divided by change in time. Tama? Ito ba yung sinasabi mo? Apo, ma'am. Okay. Sa problem, nagbigay tayo ulit ng number of turns o coils, which is 200. So, meaning, kailangan natin siyang multiplyan pa ng n sa unahan. Okay, so that should be negative n. Okay. Going back, ano nga ulit ang formula ng ating magnetic magnetic field or flux? That should be BA cosine theta. Yan. Thank you. Next, formula muna ha. How about for the induced current? Ano yung gagamitin nating formula? Guimado, Jefferson. Nandito ka po ba? Okay. Wait lang po, ma'am. Sige, sige. O, hanap. 1 minute. For letter C, for the total electrical energy, si ano naman? Magbuhos, Ken. Nandito ka ba, Ken? Yes po. Ayun. Sige. Ano ang formula for letter B? Yes. For the induced current, I is equal to Ma'am, wala pa po akong sagot, ma'am. sige, thank you. Okay. So, ang formula po nun ay yung ating ellipson or yung ating induced
voltage divided by the resistor. For the energy dissipated, that is equal to P is equal to I squared R. So yan yung power dissipated pa lang. And to get the total energy dissipated, ang gagamitin po natin doon is your power times your change in time. P times delta T. Tandaan yan, dalawang yan. And then solve. Ano ba ang given sa problem? Muna. We do have the number of turns and that is 200. The radius is equal to 5 centimeters. So you convert it na 0.05 meters. And then the resistance, that is 4 ohms. So sabi dito, yung initial magnetic field is nag-start from 0.2 Tesla up to the final, which is 0.8. So let's denote this as B sub I and B sub F. Ang initial natin ay 0.2 Tesla at 0.8 Tesla. For your time, that is 0.02 seconds. O for letter A, ano yung sagot natin? Sige, you double check. Huwag kalimutan na multiplyan pa yun ng number of turns. Again, pagka sa voltage, makakuha man tayo ng negative, still, we are going to get its absolute value. Kasi wala naman pong negative voltage. Aside from that, ang kinukuha natin dito is the induced voltage. Okay, so that should be 47.12 volts. For letter B, the current flowing through the coil. So you have already established your induced voltage. So you divide it only by your resistance. And that will become 11.78 amperes. For letter C. Anong sagot natin for letter C? For letter C, that is 11.10 joules. Ang unit po nito, kaya kayo nagkamali doon sa inyong mga midterm, ay ang watts kasi class ay saan? Sa power, hindi to sa energy. Tapos, yung iba tama na, nagkamali lang sa unit. Okay, so, minus 1 point lang naman yun. Anyway, so that is, kung i-breakdown mo, ito ay joules per second, hindi po siya equal sa joules. Kaya nagkamali yung iba. Ang sagot niya kasi is 300 watts. Tapos, kinonvert niya naging 300 joules. Tapos, nilagay niya sa, ito yung nakalagay dun sa final answer. So, ito yung final answer niya. Kaya, may minus. Nalian ko yung ano. Ayun. So, anyway, wag ko imalit to sa unit. For energy, so dito, ang unit neto is joules. Are ay watts. For problem number 4, ayan. So, a transverse wave traveling along a cable is described by the following wave function. 0.08 sine times the quantity 12 pi x minus 360 pi t, where x and y are in meters and t should be in seconds. Ayan. So, determine the following parameters. So, from the mathematical equation ng ating wave function, ano ang ating amplitude dyan? Ano ba yung mother formula? Para hindi ka malito, ano ba yung mother formula natin dito?
That is A sine times kx minus wt. Ano ang A? Ano ang A? Amplitude po. Okay, amplitude. Ano ang K? Ano ang K? Wave number po. Okay, wave number. Ang itong W. Angular frequency. Okay, angular. Angular frequency po. Thank you. Ayun. Kasi the rest, itong wavelength, frequency, wave speed, makukuha natin yan. Once na we have established the 3 parameters A, B, C. So sa amplitude, anong ating amplitude dyan? Panganiban. Panganiban, Brent. Anong ating amplitude sa problem? Nandito ka po si Brent. Brent, Harold, Panganiban. Nandito ka po ba? Right po, ma'am. Ayun, thank you. Okay, habang hinahanap ni Brent, for the wave number, let's call to si Mr. Dayang Hirang. Anong ating wave number? Wait lang po, ma'am. For letter A, anong sagot natin? 0.08 po. Okay, 0.08 yun lang. Anong unit? Neto? Meters. Next. Ronwell, letter B. Anong ating wave number? Okay, lahat ng bako din sa likod. Parang galing kumakrops na. Hanggang ka, wag na lang kayo patinet. At ang mga din. For letter C, angular frequency. Di makulangan. Ring. Andito ka po ba? Yes po. Okay, thank you. Sige na yung ano ang ating angular frequency dito. Sa ating function, nasa saan dyan? Oo, dati. O, pag master Okay, 100,130.97. O simply, you can just type 365. Sala. 365 rad per seconds. For letter B, anong sagot natin for letter B? Ang sagot po for letter B is 12 pi rad per Rad per meter. meter po. Okay, thank you. Yun lang yun, 12 pi. Wala na kayong titignan dyan, iba. Bukod lang doon sa letter D, E, at saka sa F. For letter D, ang hinahanap ay wavelength. In centimeters, sabi. Ano ang formula ng wavelength? Saan natin siya pwedeng kunin? Doon sa formula ng wave number, di ba? So meaning, what will be our formula for the wavelength? Ano ba ang formula ng ating wave number, class? K is equal to 2 pi. Over lambda. Kapag ka K. Ang hinahanap, pagka wave number. Kung wavelength, edi siya ay cross lang. That is equal to 2 pi over K.
Ano ang value? O, 2 pi divided by 12 pi. That is equal to 1/6 meters, syempre. At sabi sa problem, that should be in centimeter. So, meaning ito ay 16.67 centimeters. For letter E, frequency. Sabi dyan, frequency in kilohertz. Ano ang value? Zero 0.18 kilohertz. Saan nyo kinuha ang formula? Ano ba ang formula na ginamit nyo dyan? Saan siya galing? Okay, formula for angular frequency. Kasi diga ang formula ng angular frequency ay equal sa 2 pi f. So meaning deriving it will become angular frequency divided by 2 pi. So 360 pi divided by 2 pi, that is equal to 180 hertz. A in kilohertz. So divide it by 1,000. So that should be equal to 0.18. For letter D, sorry, for letter F, wave speed. Ang wave speed natin is equal to, ano ang formula? W over K. Ayan. So 360 pi divided by 12 pi. That is 30 meters per second. Meters per second. Kasi we are pertaining with velocity. Problem number, sunod. Ayan. Sound. Kailan na to? 4, 5. A loud horn during a cold day when the ambient temperature is negative 5 degrees Celsius. An observer stands at a distance 2.4 kilometers away from the source. So first, John, you derive the formula for the time t taken by the sound to reach the observer as a function of temperature t. Ibig sabihin, ano yung gagamitin nating formula dito? Pagka ganon. Yung ating speed of sound, baka nakakalimutan. Speed of sound plus, ano dito? Balikan. Times yung temperature. Ano to? Wala kang base. Ano ka? Yung ating equation doon na ginagamit. Di ba sabi doon sa ano? At freezing temperature, ang speed ng sound natin ay anong value? 331 meters per second. As speed increases, its temperature also increases by ilang degrees. Ilang meter per second per degree Celsius. Okay, that is 0.61. 0.61. Yan yung gagamitin natin. And then after that, sabi dito sa letter B, you convert the distance to meters and then calculate the elapsed time in seconds. So first, dahil ang daming ko i-convert dito,
convert muna natin. O 2.4 kilometers into meters, that is equal to 2,400. Tama. Because 1 kilometers is equal to 1,000 meters. And then, speed of sound. Ang speed of sound daw natin, sabi nyo, ano ba ang ating VO? 331 meters per second. Plus 0.61 meters per second degree Celsius times yung ating temperature na negative 5 degree Celsius. So, ano yung magiging value natin? Okay, that is 327. 327.95 meters per second. For letter B, sabi doon, you convert the distance to meters. And then you calculate the elapsed time in seconds. So, anong formula na gagamitin natin? Di ba ang formula ng distance is equal to VT. To get the time in seconds, that is D over V. Anong value natin? Ilang seconds yun? Okay, 7.32 seconds. Next problem. Determine the speed of sound in helium gas at a temperature T. The molar mass of the helium is 4.003 gram per mole. The first thing that you should do is you have to convert the molar mass into kilogram per kilomole. Or, pwede rin naman, kilogram per mole. And si temperature, i-convert natin into Kelvin. Kasi di ba dapat ang ating temperature is naka-absolute value. Now, ano ba yung ating, tawag dito, ina-examine dyan? That is helium gas. And yung adiabatic index ni helium gas is equal to 1.67. Dahil si helium gas ay under monoatomic gases. So, 1.67. And ano nga ulit yung gagamitin kapag hindi siya monoatomic at diatomic? Ano yung ginagamit natin? Kasi di ba pagka monoatomic, that is 1.67. For diatomic, yun ay 1.40. Eh kung hindi, ano yung ginagamit natin? Modulus. Okay? Square root ng modulus divided by the density. Ayan. So, temperature, 35. Yung plusan nyo lang ng 273.15. That is equal to 308.15 Kelvin. And then, the molar mass. Anong gagawin natin? Ano magiging value ng ating molar mass? Chat box. Ko ay ngayon nagpa-final exam ko sa ethics at Rizal. So dyan naman klase ko yung Friday sa David. Yung pangalan pa 60. Basta yun na yung Oh, ano magiging value? Gram to mole? Gram per mole to kilogram per kilomole? Ano magiging value niya? Tapos wala na ako po si
I-check mo nga kay sir. Kung ano ang sasabi. Gram? Nasaan na yun? Di ba yan ay gram per mole? 2 kilogram per kilomole. Ano mangyayari? Equal lang po siya sa 1. It never changes. Okay? 1 gram per mole is exactly equal po to 1 kilogram per kilomole. Yun nga ang itinanong. Ibig sabihin, kung ang molar mass, let's say molar mass ng water ay 10 grams per mole, meaning it is also equal to 18 kilograms per kilomole. Yan. Kahit i-search nyo po yan. So, the same lang. Okay, so ang molar mass na gagamitin natin, 4.003 kilograms per kilomole. Substitute. Anong formula na gagamitin natin? Speed of sound is equal to yung may index value, gamma, times your RT divided by M. Anong R? 8,314 joules per kilomole Kelvin. O substitute. Ano magiging value natin? Pinaka-more. Christina without an H. Mentor. 1,033.84 meters per seconds. Next problem. Ayan. So, a police car moves at 35 meters per seconds with its siren emitting a frequency of 900 Hertz. A target car moves ahead in the same direction at 25 meters per second. You take the speed of sound as 343. Calculate the apparent frequency heard by the target driver. Also, if the sound intensity reaching the target is 4.5 times 10 raised to negative 5 watts per square meters, compute the sound intensity level in decibels. Gagawin. Ano yung problem natin? Under what topic siya? Under Doppler. Okay, under Doppler frequency. Kasi meron tayong observer, meron din tayong diyang source. Now, ang formula 'di ba ng Doppler, if we will recall, is equal to FO equal to Fs times the quantity V. Ano sunod doon? Bakit ako lang may dumaan? Times the quantity V plus VO over V minus VS. Again, Fs, V plus VO, V minus VS. O, dito sa problem, anong nangyayari? Si observer ay moving what? Away or towards? Okay, away. Si observer is moving away. How about your source? Si source is moving towards. Yan. So, meaning,
kung moving away, si observer, si source is moving towards, anong magiging value? For our numerator, ano magiging value ng ating VO? Okay. That should be minus VO. And then, yung ating denominator is minus VS. Ayan. So, ito yung gagamitin nating formula dito sa problem. Determine yung mga given parameters. Ano ba yung ating speed source? The one moving towards the target. That is 35 meters per second. So, ito yung ating VS. The observer speed. That is 25 meters per second. So, ito yung the one moving away from the source. For the source frequency, that is 900 Hertz. Ito yung ating Fs. And then, speed of sound, 343. Kung hindi given, ito ay 331. Again, kung hindi given, ito ay 331. And then, for your intensity, yung ating magiging reference intensity, or yung ating magiging IO dito, is equal to 1 times 10 raised to negative 12. Bakit ko siya kinuha? Dahil, for letter B, sabi doon, you determine the sound intensity level in decibels. If we are going to go back, ano ba ang formula? 10 log 10 times I divided by IO. Ito ay constant. Ito yon. For letter A, substitute. Fs mo, 900 Hertz times the quantity, 300, ano yon? Yung ating speed of sound, 343 minus 25 divided by 343 minus 35. Cut box. For letter B, 10 log 10. And then, ano yung ating sound intensity given? 4.5 times 10 raised to negative 5 watts per square meters divided by yung ating intensity source, reference intensity. Ito yung pinakamahinang sound na kaya nating marinig, negative 12 watts per square meters. Ano ang value? Chat box ulit. So for letter A, that should be 929 Hertz. And then for letter B, that is equivalent to 76.53 decibels. 76.53 decibels. Next problem. A lamp with luminous intensity of 450 candela is suspended above a horizontal desk. A point P on the desk is located at a straight line distance of 250 centimeters from the lamp, and the light ray strikes the desk surface, making an angle of 35 degrees with the horizontal desk plane. For letter A, you convert the distance D to meters and determine the angle theta relative to the normal vector. For letter B, calculate the illuminance at point P in lux. Ano ba ang given sa problem? We do have our luminous intensity I is equal to 450 candela. And then distance, this is 250 centimeters. And then yung ating angle, theta, along with the surface plane is equal to 35 degrees. Convert. Lahat ng mga kayang i-convert dyan. To get the normal angle again, ito ay 90 minus 35. This is equal to 55 degrees. You convert this into meters, ito ay magiging 2.5 meters. To calculate the illuminance, ano yung ginagamit nating formula? We are using
Nagbigay ng theta dyan, nagbigay ng distance, nagbigay ng I. Ano yung suitable formula dyan? Inak na lang. We are going to use what formula? Okay. Ano yung kulang natin? We are using, okay, Lambert's cosine law. So, E is equal to, no, tama yung kay Miss Consigo kanina, kulang lang siya nung sa theta. I times cosine theta divided by R squared. 450 candela times cosine 55 divided by 2.5 squared. Okay, ito ay in lux ang unit niyan. Anong nag-value? Talagang nag-overthink siya agad yun. Oh, di ba? Solution niya overthinking. Yeah. As compared yan sa mga solution niya, hindi mo kumain din lang kung sinasadya niya para okay yung Ang value natin po. sorry po, nasaan na ba? Okay, 41.2975 lux. Okay, last problem. Oh, kayo magsagot nito, Snell's law. A light ray traveling inside the dense glass block strikes an interface with an air. We derive the formula for the critical angle from the Snell's law. Andiyan na rin ang formula. Calculate the critical angle for the glass boundary. And then if the light hits the boundary at an angle theta, calculate the angle of refraction in air. First ay, yung gagawin natin, determine yung mga index, incident index, and then yung ating refracting index. Nataon naman, nag-given dyan sa problem. But kung wala, may table naman tayong ginagamit. Okay, for the incident index, ito ay 1.52. Ito yung inyong N1. For your refracting index or the one na tinransmit mo, ito yung sa air. Ito yung inyong N2. At critical angle, sabi doon, the refracted angle reaches 90 degrees. So meaning, if we are going to use sin 90 doon sa problem, that is equal to 1. Sin 90 degrees, ito ay equal to 1. So meaning, kung i-derive natin yung formula, di ba, N1 sin theta C is equal to N2 sin 90. Ito ay 1. Ang matitira ay N2 is equal to N1 sin theta. Ang hinahanap natin is yung critical angle. Are. So, sin ng critical angle is the ratio of your N2 over N1. Angle lang ang hinahanap. So, you apply arc sine.
N2 over N1. And then makukuha mo dyan yung letter A. Kasi sabi sa problem, you derive the formula for the critical angle from the Snell's law. Ito na yun. Formula lang yung tinatanong. Sabi sa letter B, compute for the critical angle. Ito yun. Saka mo isosolve. Ano ang value? Dahil 'di ba? Pag yung katulad ng nasa video, pagka nagta-touch si light, nagpapass si light sa isang rough or smooth surface, siya is laging perpendicular to it. Kasi 'di ba si light is nagba-bounce back. Katulad kanina, anong mga ginagawa natin pagka tayo kumukuha ng normal angle? We are subtracting it sa the one perpendicular to its surface, yung kanyang angle. Diba, ang angle perpendicular is 90. Tulad nung nakaraan, yung pinakaunang-una ng ginagawa natin sa electromagnetism. Perpendicular, cosine 90. O since ito ay Snell's law, sa halip na cosine, edi sine. Sine 90 yung ating ginagamit. Yan again ay kung tayo magde-derive ng critical angle from the problem. Aside from that po, hindi naman mention sa problem na hindi nagbigay ng specific angle. So lagi natin i-assume na siya ay perpendicular sa surface. Kasi again nga pagka tumatama yung light, tendency niya is nagba-bounce back. Mapa specular man yan o mapa diffused o diffracted yung kanyang surface. So, for letter B, ano yung magiging sagot natin dito? 40. .14 degrees. Naka-degrees kayo ha. Sa calcu, letter D, yung nasa taas. Baka kayo makapag-grad dyan. Refraction angle. Sa refraction angle naman, na-compute mo na yung critical angle. So dito, hindi mo na pwedeng sabihin na yun ay 90 pa din. Kasi yun na yung hinahanap mo. Yung angle na nag-refract siya. So meaning, N1 sin theta, yun ay 1.52 sin 30 is equal to 1 times yung refracted angle. Ano magiging value natin dito sa problem? Ano yung ating refracted angle? Ilang degrees? Okay, that is equal to 49.46 degrees. Maliwanag yon. Ano lang hindi ko napasama dito? Yung part ng mga right hand, left hand rule. Again, pagka X, pasaan ang direction? Saan tayo nakatutok? Kung ito yung material. Siya ay papasok. Pagkabilog, patulak. Ayan, away. And then, ano pa ba? Kapag nakaline na ganyan, ihiga mo yung palad mo. Pag dito, anong itsura? Nakataob ka naman. Naka-flat. Ayan.
Also, huwag kalimutang aralin yung sa part ng electrical field, yung mga charges. Ma'am, pwede ba ulit po nun? Alin part? Yung ganun. Ano yun? Yung isa-isa lang, may nakalaban. Yung ano po, ma'am, yung sa may kamay po. Yung ganun. May kamay? Opo, ma'am, yung ano, paano po? Paano ba? Pagbigay na lang, ito, bibigay ko na lang sa inyo ng sample. Let's say yung velocity is nandito. Yan, nandiyan dyan. And then ang inyong magnetic flux ay paganto. Okay? So kung i-imagine nyo yan, may pader. Ano? Yan ang kaharap mo. Imagine mo kaharap mo yan. Para mo siyang dinuduro. Drawin mo siya. Tapos, dinuro mo siya. Parang next week pa mga engineering. Ano ba? Ang hirap kasi eh. Ma'am, open cam na lang po kayo, ma'am. Ha? Open ka? Open cam na lang po kayo, ma'am. Agad lang. Kasi ako nalilito eh. Ayan, ay tama pala. Hindi. Siyempre backcam lang. Wala ako sa picture mo. Ayan. You can use your camera while sharing your screen. Paano yun? Oh. Ayan. Teklat. Ibabaliktad ko kasi inverted siya eh. Ayan. Kita na? Di ba, kunwari, ito yung XX. Di ba, XX? No? Tapos, pagka naka-X yan, di syempre, XX nga. Parang naka-point ka na ganyan towards that. Ano, nakaganyan ka. And then, di ba ito ay si velocity. Itong thumb nyo. Aring field ay magnetic field. Okay? So, meaning, kung parang dinuro mo siya, tapos nakaganyan. Di ba? Tama, nakaka-follow. And then, paano yung direction ng ating force? Dito, kung siya ay perpendicular. Paano? Nasa ang direction? Ang force. Anong hugis nito? Stop naman. May stress ako. Teka. Di ba nakaganyan? Oh. Ano yon? Northeast? Southeast. Southeast. Okay. Saan ang aking pen? Yan, nakaganyan. Tama ba? Di ba yan? Nakaganyan, nakaduro ka. Tapos ito yung iyong force. Oh. Paano kapag kabilog? Pabaliktad naman. Parang ikaw yung dinuduro. Ang gawin mo, pagka ganun, itagilid mo naman. Calcue mo, ballpen mo, magtagilid ka. Yan. Ito, let's say, bilog-bilog yan. Bilog-bilog. Kumbaga, nakaganyan yung bilog. Ikaw yung dinuduro. Pag ganyan ka, palabas. Kasi kumbaga, ito yung nanduduro. Yung X, dinuduro mo siya. Pagka mga circle, ibig sabihin, you are pointing to away. Pag ganyan. Paano kapag ka bilog? Ano bang papel? Ito baka rin masulatan. Saglit lang ha. Let's say, di ba bilog? Yan.
Bilog yan ha. Tapos, kunwari, ito ay nakaganto. Your velocity is upward as well as your magnetic field. And then, you do not know the direction of your force. Nakaganyan. So, meaning, ito ay pointing away. Kumbaga, away sa kanya. Nakaganyan sa'yo. So, meaning, nakaganto. Yan. Nakaganyan. Tapos, palabas, ang iyong velocity ay nakataas. Tama. Ang hirap talaga. Kaya ayaw ko siya ituro ng online. Nakataas. Nakaganyan. Tapos, paano ang direction ng inyong field? Paganto. Paganyan. So, meaning, ano ang direction ng inyong force dyan? Pagka ganon, palabas. Pasaan? Paano? Pasaan? Left. Outward? How about the others? Ma'am, pais po. O, yung iba, anong nila? Pasaan yon? Di ba, again, ito material. O, material. Di ba yung una nating given, nakababa siya. O, ngayon, itaas naman natin, nakataas. So, meaning, ang iyong thumb is nakaganto, hindi nakaganyan. Nakaganto. Then, si magnetic field is nakaganyan. O, nakaganyan. So, meaning, siya ay pa left, pa right. Siya ay pa saan? Papunta saan? Left or right? Left. 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 Pasaan? Pasaan? Pagka ganon. Po. Left. Para sa tibay sa. Final yung left. Pa-right. Pa-right siya. Pa-right siya. Diba? Pagka ganyan, ito kunyari right hand, nakaganyan. Diba nakaganto? Tapos nakaganyan. Tapos paganto ang pasok ng force. Kung ihaharap mo yan sa'yo, naka-right ka. Again, kasi pagkabilog, pointing outwards. Bukas, bahala na. Pagka mga 10 minutes. Let's try. Kaya ayaw ko siya ituro ng online. Ang hirap kasi. Hindi naman sa front cam kasi inverted. So, hindi niya siya then maiintindihan kung inverted. Kailangan lagi naka-back cam. Ayun, yun naman yung 4 na items lang. 4 na items lang. Any tanong? Clarification? O, 20 ang wala dito ha, 22. Ayan, ang inyong midterm mababa ha, mababa pa din. Ilan lang ang
Mas madami nakapasa, syempre. Pero halos mabababa pa din. Medyo, yung iba retain, mababa ng prelims, mababa ng midterm, mababa din ng quiz. So, bahala na kayo mag-review. I'll be giving you the rest of the time. Yes. Ma'am, kung kailan daw po makukuha yung score? Ano? Kailan Ma'am, kung kailan daw po makukuha yung score daw po sa Score saan? midterms po. Magko-compute na rin kayo ng grade. Score po. O, score nga, oo. Bakit? Yung kukunin agad. Nagko-compute na nga agad kayo ng grade para alam nyo inyong tatargetin. Ewan ko po sa... Ba't niyo ba kukunin? Wag muna, mape-pressure kayo niyan. Kaya nga sa after exam ko na ibibigay sa inyo. Bukas ko ibibigay sa inyo ang mismong test paper. Basta kayo mag-aral muna. Okay? Ayun lang naman. Ma'am, Hmm. ma'am, pwede pa makakahingi po ng copy po nung document po na ginawa po natin ngayon. Ito, oo naman, sige. Kulit sa'yo sa Google Chat. Ikaw nang bahalang mag-send sa kanila. Ha? Ma'am, sa O8 din po. Oo, sige. Chat mo na lang si Ashley Mercado. Aldover, siya na lang bahalang mag-send sa'yo. Ayan. Send ko sa inyong dalawa. Okay. Ang sarap sa kumain naedit na. Kasi ano, Ayan, nakita mo ba, Kyle? Send ko sa'yo. G-chat. Ayan. Sige, paki-forward na lang ha, kay sa O8. May tanong pa po ba? Calcu ha, magdala. Huwag kalimutan. Yung ibang may labis, magdala na ka din kayo. Baka talagang may ibang masiraan na naman ng calcu. Huwag na kasi kayo mag-solar. Again, huwag kayo mag-solar. Mag-invest na kayo sa maayos na calcu. Ayun, anyway, may tanong pa po ba? Ma'am, basta po, kung hindi kaya ng Wednesday ipasa yung mga hard copy, sa Lunes po. Lahat na Basta po. Monday. Kasi holiday ng Thursday, wala akong pasok ng Friday. So, lugi naman ako nun. Basta Friday, Tapos po dapat yung naka-turn in lahat yan. Tapos sa soft copy po, basta maipasa po lahat yung soft copy. Again, blue expanded, ilalagay sa eco bag. What time po ulit bukas ang exam nyo ay after, sa O8, sa O6 ay 8 to 10. Alauna, 1 to 3. Kayo. Sa 415. Magdala kayo electric fan. Portable, syempre. Electric fan. Ayan. May tanong pa po ba? Wala na. O, sige. That's it.